Pauwi na ang lalaki habang bitbit ang natira sa tinda niyang balut. Sa kanyang paglalakad ay nakarinig siya ng pagaspas ng mga pakpak. Binilisan niya ang paglakad, ngunit napansin niyang tila sumusunod ang pagaspas na ito sa nilalakaran niya. Doon na siya nag-angat ng paningin at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat sapagkat isang manananggal ang bumulaga sa kanya. Bago pa makagawa ng aksyon ang lalaki ay tinangay na siya nito. Naiwan tuloy sa lupa ang paninda niyang balot at habang nasa ere, agad ay dinukot ng manananggal ang kanyang puso at nang bawian siya ng buhay ay saka siya iniwan at ang katawan nito sa kable ng poste. Hindi na naramdaman ng lalaki ang paggapang ng kuryente sa kanyang katawan. Oras na naman na. Kinabukasan nga, nagulat ang mga tao nang makita ang bangkay ng lalaki sa poste. Halos hindi na nga ito makilala at tostado dahil sa boltahe ng kuryente na dumaloy sa katawan nito. Ngunit nang ibaba nila ang bangkay ay lalo pa silang nagulat sa nakita sapagkat wakwak ang dibdib ng lalaki at tadtad ng kagat sa leeg. May mga kalmot din ito sa braso at muka kung kaya't napaisip tuloy ang lahat kung ano ang tunay na nangyari dito. Isang linggo na ang nakalilipas. Tamang libot lang si Rosmar sa buong campus. Bagong estudyante pa lang siya roon. Hindi siya makapaniwalang makakapasok siya sa ganoon kalaking universidad. Iyon nga lang, hindi rin siya nakaiwas sa diskriminasyon matapos malamang laki siya sa hirap. Pansin din niya na karamihan ng mga estudyante roon ay spoiled brat o di kaya ay hindi sanay makakita ng kayumangging katulad niya. Ang tingin sa kanya ng karamihan ay isa siyang badyaw, kahit ang totoo ay tiga Maynila talaga siya. Sadyang nababad lang sa trabaho si Rosmar noong kabataan at sa murang edad ay natuto ng kumayod para buhayin ang sarili, kaya hindi na ito kasing ganda o kasing puti ng ibang babae. Isang hapon nga, habang nagbabasa sa library ay bigla siyang nilapitan ng grupo ni Shasha, Melanie at Emma. Nandito lang pala ang new student nating tiga Mindanao. Pang-aasar sa kanya ni Melanie. Si Rosmar pa naman ang tipo ng babae na kahit hindi marunong lumaban ay hindi nagpapaapi. Kung kaya't sinagot niya ang tatlo na, "Excuse me, hindi ako tiga Mindanao. Tiga Maynila lang din ako gaya ninyo. Hindi naman porket ganito ang kutis ko tiga Mindanao na agad. Saka hindi rin naman lahat ng nasa Mindanao ay maiitim. Kung talaga nag-aaral kayo, alam nyo dapat na normal sa Pilipino ang kulay kayumanggi." Nagtawanan ng tatlo sa sinabi niya. Doon pa lang ay nagsisi agad siya kung bakit pa niya sinagot ang mga ito. Ganyan pala ang mga tiga Mindanao. Bukod nga sa maiitim ay madali rin palang mapikon. Paano ka nga pala nakapasok dito? Saan ka nakakuha ng perang pampa-enroll dito? Galing ba sa pamamalimos mo sa jeep habang nagpupuna sa shoes ng mga pasahero? At nagtawanan muli ang tatlo dahil sa litanyang iyon ni Melanie. Pinili na lamang na manahimik ni Rosmar para hindi na humaba ang usapan. Agad din namang nagsawa ang tatlo sa panlalait sa kanya kung kaya't habang papalayo ang mga ito ay nagpakawala siya ng matalim na titig. Sa paglalakad ng tatlo
ay pinag-usapan nila kung saan gagala mamayang gabi. Wika ni Melanie sa mga kasama. Sawa na kasi ako sa bar na yun. Meron pa ba tayong ibang place na pwedeng puntahan mamaya? Tsaka nakakasawa na rin uminom gabi-gabi. Hawang-awa na ako sa aking atay. Ako nga rin eh. Ay teka, bakit hindi natin itry ang Rizal Park o kaya sa labas ng MOA? Alam mo yun, kahit tambay-tambay lang muna, pahinga muna tayo sa alak. Diyos ko, marami pa tayong pwedeng gawin sa nightlife natin. Hindi lang puro inom, girls. Pagsang-ayon naman ni Emma. Well, Emma is right. Kailangan din natin baguhin yung nightlife natin. Tsaka isa pa, mga independent women tayo, no? We need to explore something different naman. Huwag puro inom lang. Para nga tayo mga pokpok sa beer house nito eh. Tumatawang sagot ni Shasha. Alright girls, makita na lang tayo mamayang 8:00 ng gabi ha. Gagamitin ko yung kotse ko. Ni Melanie at nagkasundo nga ang tatlo. Sa mga park na lang sila pupunta mamaya. Pero lingid sa kanilang kaalaman, narinig lahat ni Rosmar ang pinag-uusapan nila. Nagtatago lang kasi ito sa hindi kalayuan at doon ay nadinig nitong lahat ang plano ng magbabarkada. Muli siyang nagpakawala ng matalim na titig sa tatlo habang papalayo ang mga ito. Gabi. Sa isang kakahuyan na malayo sa mga tao ay nagtungo si Rosmar. Dala niya ang isang langis at ipinatong ito sa sanga ng puno. Lumingon muna siya sa buong paligid para makasiguradong walang ibang taong naroroon. Sa kanya hinubad ang pang-ibabaw na damit at sinimulang pahiran ng langis ang katawan. Hindi nagtagal, nangalahati ang katawan ni Rosmar at lumipad ang kalahati nito't nagpaikot-ikot sa ere bago lisanin ng naturang lugar. Naiwan ang pang-ibabang bahagi ng katawan nito sa lupa habang tumitibok-tibok pa ang mga bituka na animoy humihinga. Kasalukuyan namang nagmamaneho si Melanie sa kanyang sasakyan habang panay naman ang tawa ni na Emma at Shasha sa gawing likuran. Panay kasi ang stalk nila sa mga campus crashes habang nagkukulitan kung sino sa mga ito ang nararapat sa kanila. Ay, akin itong sinita na dahil varsity siya. Ani Shasha. Akin naman si Jared dahil ang galing niyang narrator sa broadcasting. Pagmamalaki naman ni Emma. Basta ako, akin lang dapat si Nico. He's my hero. Singit ni Melanie at tinutukoy niya ang president sa BSBA department. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho, bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog sa taas ng sasakyan. Parang may kung anong mabigat na bagay na bumagsak roon. Kung kaya't, "Hey, what the heck is that?" Iritadong sabi ni Melanie. Sa isang iglap, bumulaga sa windshield nila ang isang nilalang na may mabalasik na anyo. Matatalim ang pangil, matutulis ang mga kuko at kalahati ang katawan. Halos wasaki ng pumapagaspas nitong mga pakpak ang windshield ng naturang sasakyan. Hindi mapantayan ang sigaw ng tatlo habang nagwawala na sa loob. Dahil dito, nawala ng preno ang sasakyan hanggang sa bumangga ito sa isang gusali. Duguan ang tatlo sa loob. Pare-parehong walang mga malay sa tindi ng impact ng aksidente. Halos maglaway ang manananggal at hindi nito alam kung sino ang uunahin. Tuluyan niyang winasak ang mga bintana nito at isa-isang dinukot ang mga puso at lamang loob ng tatlong babae.
Inubos niya ang kalahating katawan ng mga ito para makasiguradong hindi sila basta-basta makikilala oras na makita ang mga bangkay nila. Nagmistulang manananggal din sila dahil pang ilalim na katawan na lang ang natira. Bago sumikat ang araw sa kalangitan ay agad nagbalik si Rosmar sa kanyang katawan. Hanggang sa manumbalik na siya sa pagiging tao at nilisan na ang kakahuyang iyon. Punas-punas pa nga niya ang bibig na punong-puno ng pulang likido. Kinabukasan, parang normal na araw lamang kay Rosmar ang lahat. Balitadong-balitado ngayon sa buong campus ang pagkamatay ni na Melanie, Shasha at Emma. Natagpuan daw ang sasakyan nila na bumangga sa isang gusali at laking gulat umano ng otoridad nang makitang kalahati na lang ang katawan ng mga ito nang matagpuan sa loob. Medyo dismayado si Rosmar sa narinig. Akala ba naman niya ay hindi agad makikilala ang mga ito kapag pinutulan niya ng kalahating katawan? Bakit ba hindi niya naisip na may mga gamit pala ang mga ito sa loob na pwedeng magpakita sa pangalan nila? Pero sa kabilang banda, nagdidiwang ang kanyang kalooban dahil napunta pa rin sa kanya ang huling halakhak. Ganoon ang ginagawa niya sa lahat ng mga taong nang apinoon sa kanya. Habang kumakain sa kantin ay bigla siyang nilapitan ng 4 na kalalakihan sa lamesa. Pinalibutan siya ng mga ito at tinapunan ng malisyosong tingin. "May problema po ba?" tanong niya sa mga ito at tila tinatawanan siya. "Igorot girl, tiga saan ka nga pala?" At nagtawanan agad ng 4 pagkasabi nun. Sa pagkakataong iyon ay napanghinaan ng loob si Rosmar na sumagot. Marami rin kasing tao sa kantin at ayaw niya maging center of attraction. Sa kalagitnaan ng pang-aasar ng mga ito ay bigla na lang silang nilapitan ng isang matangkad at maputing lalaki. "Hoy, bakit kayo nagkukumpulan dyan?" Asik nito sa 4 na kalalakihan. "Umalis nga kayo. Huwag niyo ipakita sa school yung bulok na ugali niyo ha. Doon kayo manggulo sa ibang lugar." Sa tapang ng lalaki ay nagsialisan din ng 4. Umupo naman sa tapat niya ang lalaki at humingi ng pasensya. "Okay lang yun. Salamat nga pala sa pagtatanggol mo, sir." Tumawa ang lalaki hanggang sa lumitaw ang dimples nito. "Sir, wag mo naman ako tawagin sir. Masyadong nakakatanda eh. By the way, ako nga pala si Nico. Ako yung president ng BSBA department. Ikaw, anong course mo?" HRM ako eh." Salamat nga pala na Nico, right? Ako nga pala si Rosemary. Pero Rosemary yung tawag nila sa akin. Kaya yun na rin yung tawag mo sa akin. "Nice to meet you, Rosemar." Kapag pinagtripan ka ulit ng 4 na yun, sabihin mo lang sa akin nang mai-report natin sa Dean's office. "Hindi na kailangan. Sapat na rin yung ginawa mo kanina. Kaya salamat talaga ha. Tsaka huwag ka mag-alala. Sanay naman na rin ako sa mga ganong klaseng pagtrato ng mga tao sa akin." Bakit mo naman kasi sinasanay sa ganoon yung sarili mo? Huwag ganun. Dapat matuto ka ring lumaban para hindi ka nila gaanong inaapi-api. Lumalaban naman ako noon pa eh. Talagang marami lang ang mga tao rito sa Maynila ang hindi sanay sa mga katulad ko. Lagi ako napagkakamalang tiga-probinsya at kasali pa sa isang tribo. Alam mo yun, dahil siguro sa nakikita mo naman, yung kulay ko. Siguro
Kailangan mo lang ng kaibigan na pwede makasama mo palagi para hindi ka na rin lapitan ng mga bully rito. Halika, doon na lang tayo kumain sa table ko para may kasama ka. Hindi alam ni Rosmar kung bakit siya sumunod at pumayag sa gusto ng lalaki na magsama sila sa lamesa nito. Nagkasabay pa silang kumain habang nagkikwentuhan tungkol sa kanilang mga sarili. Paano ka nga pala nakapasok dito kung wala ka ng mga magulang na nagpapaaral sa'yo? Tanong ni Nico. May trabaho naman kasi ako. Working student ako ngayon. Pumapasok ako sa umaga tas nagtatrabaho sa hapon. Oh? Talaga? Alam mo, mabuti na pagsasabay mo yung pag-aaral tsaka yung pagtatrabaho. Hindi ka ba nahihirapan sa ganong setup? Well, nahihirapan din syempre pero kailangan magtiis para makaahon sa hirap. Nangako din kasi ako sa umampun sa akin noon na tatapusin ko talaga yung pag-aaral ko. Kaya't kahit wala na sila ngayon, ginagawa ko pa rin ang lahat para makapagtapos. Nax, I salute you, Rosmar. Hindi biro ang pinagdaraanan mo ha. Ayan mo at ipagdarasal ko kay God na bigyan ka pa ng maraming blessings. Biglang nahilo at sumikip ang dibdib ni Rosmar nang marinig ang salitang God. Salamat. Matipid niyang tugon sa lalaki, ngunit hindi naman niya pinahalata ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Humanap na lang siya ng tiyempo para makapagpaalam sa lalaki dahil gusto na rin niyang umuwi. Salamat talaga, Nico. Magkita na lang ulit tayo bukas ha. May pupuntahan nga pala ako eh. Palusot na lamang niya at nagmadali na ring umalis. Pagka-uwi ni Rosmar ay nagkulong agad siya sa kwartong balot ng dilim dahil sa mga nakasaradong bintana. Doon pa lang unti-unting nanumbalik ang kanyang lakas matapos mapaligiran ng kadiliman. Nagkita naman silang muli ni Nico ng sumunod na araw. Nagkaroon ulit ng pagkakataon silang dalawa na makapagkwentuhan tungkol sa hirap ng buhay. Naging komportable agad si Rosmar sa lalaki dahil sa kabutihang ipinaparamdam at pinapakita nito sa kanya. Dahil dito, napatunayan niyang hindi lahat ng mayaman ay mapagmataas sa sarili at maliit na lang ang tingin sa mga katulad niya. Aminado naman ng lalaki na hindi ito dumanas ng hirap dahil noon pa man ay mayaman na ang pamilya nito, pero hindi rin ito minaliit kailanman ng mahihirap dahil naniniwala ito na bawat tao ay dumadanas ng hirap sa magkakaibang paraan. Every people has a different story. We have no right to judge them. Kahit gaano pa kayaman o kahirap yung isang tao, kapag namatay naman tayo pare-pareho lang din tayo maaagnas tapos kalaunan magiging kalansay. In short, pare-pareho lang tayong tao na dapat nagmamahalan at hindi naglalamangan. Alam mo, buti ka pa. Kahit hindi nakaranas ng hirap, marunong ka rin lumingon sa laylayan. Samantalang yung iba, porket nakaahon lang sa buhay, nakatikim ng konting ginhawa, akala mo kung sino nang manlait sa mga taong mas mababa sa kanya? Para namang hindi rin sila dumaan sa hirap bago nila nakamit ang tagumpay. Alam mo, iba talaga nagagawa ng obsession sa pera. Marami pa rin nasisilaw dito kaya nagbabago din yung ugali. Alam mo, huwag ka na lang lumapit sa ganong klaseng mga tao. Basta karma na lang yung bahala sa kanila. Sa mga nagdaang araw ay mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan nilang dalawa. Hanggang sa mabanggit nga ni Nico ang tungkol sa problema nila ng girlfriend niya. Hindi niya napigilang magbukas ng problema kay Rosmar.
Ito mga huling linggo kasi, parang nanlalamig na siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ba yung nagawa kong mali at bigla na lang siya nagbago ng ganun. Siya ba yung volleyball player sa department nyo? Ano nga ulit yung pangalan niya? Vanessa. Nasubukan mo na ba siyang kausapin tungkol dito? Ayaw nga niya magsalita kapag tinatanong ko siya eh. Lagi niyang iniiba yung usapan. Hindi ko na nga maintindihan kung ano ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa eh. Girlfriend mo siya, boyfriend ka niya. Hanggat wala siyang sinasabi na mag-break up kayo, huwag kang sumuko. Subukan mo siyang kausapin tapos suyuin hanggang sa makuha mo ulit yung mood niya. Malay mo, may pinagdaraanan lang pala yung tao tas hindi niya masabi sa'yo dahil ayaw ka rin niyang madamay. Salamat sa'yo, Rosmar ha. Masaya akong nagkaroon ng kaibigan kagaya mo. Isang araw, habang namamalengke si Rosmar sa mga hilaw na karni, ay may umagaw sa pansin niya sa hindi kalayuan. Nakita niya si Vanessa, ang girlfriend ni Nico. May kasama itong ibang lalaki na tila nagtatrabaho sa palengkeng iyon. Bagamat hindi ito mayaman katulad ni Nico, ay mas matipuno naman ng katawan nito. Kitang-kita niya kung paano maglambingan ng dalawa at kung paano hawakan ni Vanessa ang katawan ng lalaking iyon. Agad na tumalim na naman ang paningin niya dahil sa galit. Pagsapit ng gabi, muling lumipad ng kalahating katawan ni Rosmar at hinanap ang kinaroroonan ni Vanessa. Natagpuan niya ito sa isang bahay kung saan kasama nito ang lalaking nakita niya sa palengke. Nakita niya sa butas na bubong ang paglalampungan ng mga ito sa kama. Kung gaano katalim ang mga titig niya ay ganon din katalim ang kanyang dila na biglang humaba at pumasok sa butas na bubong. Ilang sandali pa, ang malamusikang pag-ungol ni Vanessa habang nakapatong sa lalaki ay bigla na lamang naging igik at sigaw. Pagmulat ng lalaki ay nagulat na lamang siya nang makitang may nakasakal na sa leeg ng babae. Sinubukan niya itong putulin pero habang tumatagal ay humihigpit pa ang pagkakasakal nito hanggang sa unti-unti nang maputol ang ulo ng babae at ito pa nga'y gumulong sa sahig na parang bola. Sindak na sindak ang lalaki. Walang halos ibang salita pang lumabas sa bibig niya lalo nang bumagsak pa sa kanyang dibdib ang pugot na katawan ng babae. Sumisirit pa nga sa kanyang katawan ang masagana at mainit-init na pulang likido na galing sa leeg ng napugutang katawan ng babae. Bago pa man siya makagawa rin ng aksyon at dahil na rin sa labis na hilakbot, sa kanya naman pumulupot ang itim na dila. Halos malagutan din siya ng hininga sa higpit ng pagkakasakal ng dilang ito sa kanya. Nagwala na rin siya sa kama at sinubukang sumigaw ngunit wala ng boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi nagtagal. Gumulong na rin sa sahig ang ulo ng lalaki. Nangingisay pa nga ang katawan nito sa tabi ng bangkay ni Vanessa. Labis ang pag-iyak ni Nico nang mabalitaan ang pagkamatay ng girlfriend niya. Ang hindi pa niya matanggap ay natagpuan ito sa kwarto ng ibang lalaki na hindi naman niya kilala. Pareho silang patay at pugot. Hindi kinaya ng puso ni Rosmar ang labis na kalungkutan na umukit sa anyo ng kaibigan. Naroroon at nakonsensya tuloy siya kung bakit pa niya pinaslang ang babae.
Hindi na dapat siya nakialam sa problema ng dalawa. Lalo lang niyang nasaktan kasi ang kalooban ni Nico sa nagawa niya. Kinabukasan din ay hindi pinalagpas ni Rosmar ang pagkakataon. Nang magkita silang muli ni Nico ay inamin na niya ang katotohanan tungkol sa kanya. Nico, may kailangan kang malaman tungkol sa akin. Ano yun, Rosmar? Binuksan niya agad ang bag sa harap ng lalaki. Nagulantang ito na makita roon ang patay na pusa. Naliligo sa sariling dugo at wasak ang kalahating muka. Diyos ko po! Ano yan? Nico, isa akong aswang. Ito at laman ng tao ang kinakain ko. Ano? Anong sinabi mo? Alam kong mahirap paniwalaan, Nico, pero yun ang totoo. Ayoko na maglihim sa iyo dahil naging tapat at mabuting tao ka sa akin. Alam kong tapat ka sa Diyos mo, kaya hindi ako karapat-dapat sa iyo para maging kaibigan mo. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na ang lahat para hindi ka masaktan sa bandang huli. O darating pa sa puntong ikaw mismo makakadiskubre kung sino talaga ako. Nagsimulang pumatak ang mga luha ni Rosmar. Para mapatunayan ang kanyang punto, dinampot niya ang katawan ng pusa at kinain mismo sa harap ng lalaki. Halos masuka-suka si Nico at napaatras nang wala sa oras. Rosmar, bakit mo ginagawa to? Humihingi ako ng tawad, Nico. Hindi ko kaya pero aaminin ko na ako ang pumatay sa kasintahan mo. Hindi ko kasi napigilan sa sarili ko na makita kung may kasama siyang ibang lalaki at bilang kaibigan mo. Hindi ko matanggap na niloloko ka niya. Pinaghiganti lang naman kita. Pero patawad, Nico. Pero kung hindi mo akong papatawad, maiintindihan ko. Matagal bago nakasagot ang lalaki. Halos walang salita na mabuo sa bibig niya. Nilapitan niya si Rosmar at hinawakan pa sa magkabilang balikat at, Rosmar, tatanggap ko naman kung aswang ka eh. Pero bakit kailangan mo pang patayin ang girlfriend ko? Alam mo namang masama ang pumatay, diba? At kasalanan sa Diyos yun. Hindi mo ba ako naiintindihan, Nico? Isa nga akong aswang. At bahagi na ng buhay ko ang pumatay. At ito ang pagkain ko. Ito ang pagkain ko, Nico. Dito ako nabubuhay. Mamamatay ako kapag hindi ako nakakain ng tao. Alam kong hindi mo na ako matatanggap kaya please paalam na. Huwag ka mag-alala. Gaya nga na sinabi mo, karma na ang bahala sa masasamang nilalang na katulad ko. Patawad, Nico. Habang buhay kong pagbabayaran ang nagawa ko sa iyo. Pagkasabi noon ay agad niyang tinalikuran ng lalaki habang patuloy sa pagragasa ang kanyang mga luha. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon pang makapagsalita ang lalaki. Tumakbo na siya agad at nagpakalayo-layo na. Ngayon ay balik na naman siya sa dati. Walang kaibigan, walang kausap, walang malalapitan. Siguro dramatic music and then sa mga nagdaang araw ay si Rosmar pa rin ang laman ng isip ni Nico. Labis siyang naaawa sa kalagayan ng babae. Nais niya itong tulungan pero hindi na niya alam kung saan ito hahanapin. Napilitan na lamang siyang puntahan si Father Romulo, ang kakilala niyang pari sa kabilang bayan. Father,
Naniniwala ka ba sa aswang? Oh, bakit mo naman naitanong yan, iho? Kailangan ko kasi ng tulong mo, Father. Gusto ko lang kasing malaman kung ang pagiging aswang ba ay panghabang buhay o pwede pa itong mawala sa isang tao. Sa pagkakaalam ko, malaki ang posibilidad na mawala yung pagkaaswang ng isang tao gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Siya lang naman ang may kakayahan na linisin yung kaluluwa at pagkatao ng bawat nilalang. Marami pang nalaman si Nico tungkol sa mga aswang. Ngayon ay alam na niya kung paano tutulungan ang kaibigan. Ang problema nga lamang niya ay hindi niya alam kung saan hahanapin si Rosmar at kung sakali man na kanyang mahahagilap. Ang tanong, makukumbinsi ba niya itong dumaan sa mataimtim na ritual para tuluyan na maging tao? Samantala, nang gabing iyon ay muling nagpalit ng anyo si Rosmar bilang manananggal. Lumipad siya sa pinakamalapit na simbahan at pinasok iyon. Naramdaman agad niya ang panghihina at pagsikip ng dibdib. Di nagtagal, unti-unti nang umusok ang kanyang katawan. Parang nasusunog na siya. Patuloy siyang umiiyak habang nasusunog na sa loob ng simbahan. Ang kanyang huling mga salita, "Patawad. Patawad, Nico." At iyon ang huling lumabas sa kanyang bibig bago tuluyang bumagsak sa sahig ang kanyang katawan. Kinabukasan, kalat sa buong lugar ang balita tungkol sa manananggal na nasunog sa loob ng simbahan. Inilabas pa sa simbahan ang katawan nito habang pinagkakaguluhan naman ng mga tao. Nang marinig ni Nico ang balitang iyon ay pumasok agad sa isip niya si Rosmar. Hindi siya nagdalawang isip na puntahan ang naturang simbahan. Nakipagsiksikan siya sa kumpol ng mga tao hanggang sa bumungad nga sa kanya ang sunog na bangkay ng isang manananggal habang naging abo ang kalahating pakpak nito. Hindi na makilala ang nilalang sa tindi ng pagkakasunog pero malakas ang kutob ni Nico na si Rosmar yun. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha habang pinagmamasdan ng bangkay ng aswang. Huli na ang lahat para matulungan pa niya ang babae dahil ito na mismo ang tumuldok sa sarili nitong buhay upang mapagbayaran ang kasalanan nito bilang aswang. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.